Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4551. Habang nagsasalita ang Archfiend, Antigonus, mukhang taas ang noo niya. Sa katotohanan, mas pamilyar siya sa Jade Immortal. Alam niya na matalino ang Jade Immortal at tama ang hubog. Sobrang perpekto kahit saang tingnan. Kung nandoon ang Jade Immortal, baka maaring maresolba niya ang blood sacrifice formation, pero kakailanganin niya ng oras. Bilang disipulo ng Jade Immortal, kailangan ni Daryl ng mas maraming oras para maresolba ang blood sacrifice formation. Sa ilalim ng mga pangyayari, tinalaga ng Archfiend Antigonus ang oras ng 10 bilang ng sadya habang iniisip na hindi mareresolba ni Daryl ang blood sacrifice formation sa oras. Whoosh! Sa pagkakataong iyon, ang mga alagad ng demonyong lahi ay ngumiti at tumitig. Sa 10 bilang, walang makakapagpas siya sa blood sacrifice formation. Patay na ang batang ito. Kasabay nito, ang Nine Heaven Emperor, ang mga sundalo, at ang general ay kinakabahan at galit na galit. Archfiend Antigonus ay napakatuso. Paanong siya ang masusunod na patakaran? Paano malulutas ang malakas na blood sacrifice blood sa loob ng 10 bilang? Gayunpaman, si Daryl ay mukhang nakaka-relax at tumango sa Archfiend Antigonus. Sige, tulad ng sinabi mo, sa loob ng 10 bilang, kung hindi ko malulutas ang pagbuo, mawawala ako. Ano? Ang karamihan ng tao ay muling bulalas. Ang lahat, kasama ang mga sundalo ng demonyong lahi at ang mga tao sa banda ng Nine Heaven Emperor, ay napatigil at tumingin kay Daryl ng hindi makapaniwala. Paano sumang-ayon ang batang iyon sa mahigpit na palatuntunin? Si Archfiend Antigonus ay natigilan at umismid ng tahimik. Mabilis na sumang-ayon ang batang ito sa palatuntunin. Talaga bang nakita na niya ang paraan kung paano maresolba ito? Gayunpaman, pumayag na si Daryl dito. At wala ng kabuluhan para pagsisihan ito. Tumango ang Archfiend Antigonus at sabi, sige, magsimula na tayo kung ganoon. Agad, nagsimula siyang magbilang. 10, 9. Sumigaw ang Archfiend Antigonus ng mga numero sa tamang bilis. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 bilang, nanatili pa ring nakatayo si Daryl. Agad, ang Nine Heaven Emperor ay namula at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam ba talaga ng batang ito kung paano ay resolve ang porma sayon? Kapag natalo siya, tapos na ang godly region. Hindi niya napagtanto na mukhang walang pakialam si Daryl. Inoobserbahan niya ang blood sacrifice formation. Maaring hindi mababasa ang blood sacrifice formation at mayroong 108 na mga paraan. Ang paraan na ginamit ng Archfiend Antigonus para makagawa ng porma sayon ay parehas lang ng isa sa Sealed Fiend Mountain. Gayunpaman, hindi nito nasindak si Daryl. Nang natuklasan niya ang blood sacrifice formation at ang Sealed Fiend Mountain, alam niya na sa 18 na pillar, kalahati sa kanila ay mga positive 9 grid formation at ang ibang kalahati ay mga negative 9 grid formation. Ang positive 9 grid ay mayroong yang na enerhiya, kung saan naman ang negative 9 grid ay mayroong yin na enerhiya. Sa makatuwid, ang tanging paraan para maresolba ang porma sayon ay ang sirain ang 2 haligi na nakapwesto sa dulo ng positive at negative 9 grid formation. Sa pagkakataong iyon, madaling binawasan ni Daryl ang posisyon ng gilid ng positive at negative 9 grid formation. Nang makitang nakatayo pa rin si Daryl, na may tingin ng pagtataka sa kanyang mukha, marami sa alagad ng demonyong lahi ang hindi mapigil ang tuksuhin siya. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng pastahan sa kamahalan sa maliit na abilidad. Kung titingnan mo ang mukha niya, sigurado akong wala siyang alam tungkol sa blood sacrifice formation. Iniisip ko kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para sa ganoon. Sa parehong oras, ang Archfiend Antigonus, na siyang nag-aalala, ay ngumiti rin. Nasa kalagitnaan na ako ng pagbibilang at hindi pa rin kumikilos ans.
Batang ito, mukhang nag-alala ako ng sobra na nataasan ko ng tingin ang abilidad niya. Pagkatapos, sinigaw niya ang sumunod na numero, 4. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang gumalaw si Daryl na parang kidlat. Inaabot ang gilid ng positive at negative 9-grade formation sa isang kurap lang. Pagkatapos, nilabas niya ang kapangyarihan ng diwatang kaluluwa at direktang hinampas sa dalawang susi ng dugong gilid. Ang basag na tunog ay narinig at ang dugo sa gilid ay agad nabasag at nahulog pira-piraso. Sa parehong oras, ang Nine Heaven Emperor, ang mga sundalo, at ang mga general ay naramdaman ang pang-aapi na kumalat mula sa blood sacrifice formation. Nagawa niya agad masaya ang Nine Heaven Emperor at sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makapagsalita. Natameme rin ang mga sundalo at mga general. Hindi nila naisip na mareresolba ni Daryl ang blood sacrifice formation. Sa 10 bilang lang, nakakamanga. Kabanata 4552. Boom! Hindi humigit kumulang 10 segundo, ang buong blood sacrifice ay nabasag ng may makamundo na dagandong at ang aura mula sa Formosvan ay kumalat din sa mundo. Bigla, ang buong floating island ay natahimik at ang mga sundalo ng demonyong lahi ay nakatitig kay Daryl. Sa gulat, ang batang ito ay talagang nagawa. Yun, naresolve niya ang blood sacrifice formation sa loob ng 10 bilang. Paano naging posible iyon? Sino ang maniniwala kung hindi pa nila ito nakikita sa kanilang mga mata? Sa pagkakataong iyon, mayabang na tumayo si Daryl at ngumisi habang nakatingin sa Archfiend Antigonus. Panipi, kamahalan, ikaw ang nagsabi na resolbahin ito sa 10 bilang. Talo ka, bilang kataas-taas ang pinuno ng demonyong lahi, hindi mo dapat sirain ang pangako mo. Tama. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit narinig ito sa buong lumulutang na isla at hindi may kakaila. Kaagad, ang lahat ay bumaling sa Archfiend Antigonus, lalo na ang Siyam na Langit Emperor, ang mga sundalo, at mga general. Lubos silang naguguluhan. Ang Diyos na rehiyon at ang mga fiends ay naging mga kaaway sa loob ng maraming taon at wala sa kanila ang makompromiso. Si Archfiend Antigonus na demonyo ay sa wakas ay kinubkob ang Siyam na Langit na Emperor at napakalapit sa paghahari sa Diyos na rehiyon. Magagalit ba siya at bumalik sa kanyang salita dahil lang sa pagkawala ng kanyang pusta kay Daryl? Sa ilalim ng tingin ng karamihan, si Archfiend Antigonus ay naging madilim. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Daryl ng malamig, napakagaling. Sino ang mag-aakala na si Jade Immorta ay magkakaroon ng isang natatanging alagad? Nanalo ka ng pusta sa oras na ito. Mayroon kang aking salita, nanalo ka, maaari mong dalhin ang Siyam na Langit. Brat sa iyo. Habang nagsasalita siya, hininya. May tago ang kanvang galit, ayaw ni Archfiend Antigonus na aminin ang pagkatalo tulad nito, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang parehong partido ay nasaksihan ng pusta at kung bumalik siya sa kanyang salita, masisira ang kanyang reputasyon. Mas mahalaga, si Jade Immortal at ang langit na immortals ag nasa likuran mismo ni Daryl, kaya hindi niya kayang saktan sila. Sa pagkakataong iyon, si Troth na may masamang loob ay hindi mapigilan ang kanyang sarili at kinakabang naglakad. Panipi, kamahalan, hindi natin sila mapapakawalan. Pinagplanuhan na natin itong mabuti at nakubkob din sa wakas. Ang Nine Heaven Emperor, kung susuko tayo, natatakot ako na baka wala ng ibang pagkakataon na tulad nito sa susunod. Agad, ang ibang mga sundalo ng demonyong lahi ay sumali rin. Opo, kamahalan, hindi natin sila pwedeng pakawalan ng ganoon lang. Hindi natin ulit makukuha ang pagkakataon. Kamahalan, pakiusap pag-isipan mong mabuti. Narinig ni Archfiend Antigonus ang pagmamakaawa ng kanyang mga tauhan. Habang lumulutang siya sa ere, pagkatapos, kailangan niyang baguhin ang ekspresyon niya at nakaramdam ng pagkalito. 0-0, kung papakawalan namin ang Nine Heaven Emperor, magiging mahirap na hulihin ulit siya sa susunod.
Habang tinitingnan ang sitwasyon, nagsimulang mabalisa ng sikreto si Daryl. Magiging mapanganib kung puputulan ni Archfiend Amphigonus ang pangako niya. Siya at ang Nine Heaven Emperor ay hindi siya kayang kalabanan. Nakaramdam siya ng panghihina. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib at sabi sa Archfiend Antigonus ng walang hesitasyon, tama, talagang may kakayahan ang kataas-taasang leader ng demonyong lahi. Kung ganoon sa lungguhit kukuhain ko ang Nine Heaven Emperor palabas dito. Magkikita ulit tayo. Pagkatapos, lumipad sila bago magbago ang isip ng Archfiend Antigonus. Agad, tinawag ni Daryl ang Nine Heaven Emperor, ang mga sundalo, ang mga general habang naghahanda sila papunta sa Imperial Sky Palace. Sa isang iglap, iniwan nila ang floating island. Sa huling pagkakataon, gumawa ng pinal na desisyon ang Archfiend Antigonus. Kumurap ang mga mata niya ng malamig at sumigaw, habulin niyo sila. Pigilan niyo sila. Nakapagdesisyon na siya. Tulad nga ng sabi ng mga tauhan, maaring hindi na niya makuha ang pagkakataon. Kung hahayaan nilang makawala ang Nine Heaven Emperor, magiging mahirap na mahuli siya ulit kumpara sa mga susunod na demonyong lahi. Ang reputasyon ko ay walang kabuluhan. Agad, si Troth at ang iba pa, na siyang matagal ng handa, ay sumugod ng walang hesitasyon. Gayunpaman, huli na sila, si Daryl at ang iba pa ay matagal nang nawala. Sa pagkakataong iyon, nalungkot ang Archfiend Antigonus at tumitig sa direksyon kung saan umalis si Daryl. Habang sabi, Odric, tatandaan kita. Kapag nahuli kita ulit, sisiguraduhin kong papahirapan kita. Kabanata 4553. Kung alam lang ng Archfiend Antigonus na hindi disipulo ng Jade Immortal si Daryl, pero sa halip, si Daryl ang pinadala niya sa Infernal Shadow Prison. Samantala, lumipad kasama ng Nine Heaven Emperor at ng iba pa si Daryl. Sa wakas, nakabalik na sila sa Imperial Sky Palace. Ang Nine Heaven Emperor ay magulo sa kanhang gintuang rob ang dragon habang ang mukha ay balot ng mantsa ng dugo. Mukha siyang miserable. Hindi na siya ang imahe ng pinuno ng Godly Region. Nang nakarating sila sa Imperial Sky Palace, ang Nine Heaven Emperor ay napahinto sa eksena. Sa kahindek-hindek na palasyo, maliban sa mga sundalo at mga maharlikang gwardya, walang Heavenly Immortals ang nandoon. Pagkatapos, tumalikod ang Nine Heaven Emperor kay Daryl at tanong niya, Odric, kasamahan, pwede ko bang matanong kung nasaan ang master mo at ang ibang Heaven Immortals? Napagtanto niya na si Daryl ay pinipigilan lamang ang Archfiend Antigonus sa floating island ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Ang pari ay isang marangal na ginamit sa Godly Region at ito ay katulad ng salitang kapwa. Ginagamit sa mundo ng mga magsasaka. Sa The Nine Mainland, ngumiti si Daryl at nagpasya na huwag nang itago pa ang iyong kamahalan, aking Panginoon. At ang mga immortal ay wala rito. Nakatitig lang ako sa Archfiend Antigonus pabalik sa floating island, aniya. Matapos marinig mula mismo kay Daryl, ang siyam na langit na emperor ay nagwika sa paghanga, aking kapwa pari. Ikaw ay may kakayahang at matapang. Each ay talagang kahanga-hanga. Si Daryl ay mukhang mapagpakumbaba. Matapos na purihin ngunit malalim, siya ay snickering. Ang siyam na langit emperor ay napakamagalang sa akin. Dahil sa palagay niya ay alagad ako ni Jade Immortal. Kung alam niyo kung sino ako, sigurado akong kakaiba siya. Buti na lang, hindi ako gagawa ng isang pag-aalsa dito. Ang kanyang anak na babae, si Princess Dorothy, ay tumulong sa akin na muling ipanganak at isakripisyo ang kanyang buhay. Bakit ako dapat maging maliit? Tulad ng naisip niya tungkol kay Princess Dorothy, hindi makakatulong si Daryl. Ngunit makaramdam ng isang kurot sa kanyang puso. Sa hindi inaasahan, hindi siya nakakuha ng ganoong apagsayon kay Princess Dorothy pero pagkatapos marinig mula kay Jade Immortal na sinuko niya ang kanyang buhay sa Red Lotus Fayette para tulungan siyang maipanganak muli, masama ang naramdaman niya. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap, may
Naisip si Daryl at kinuha ang tamang jade na ginawa ni Empress Nuwa. Pinasa niya ito sa Nine Heaven Emperor at sabi, "Kamahalan," sinabi ni Empress Nuwa na, "Ipasa ito sa'yo." Ang tamang hubog na jade ay isang kaluluwa ng diwata. Habang tinatanggap ng Nine Heaven Emperor ang jade, nararamdaman niya ang pamilyar na aura rito, nang inag ang katawan niya at napagtanto pagkatapos, "My senior sister." Siya ay, sabi niya, nagluluksa. Bilang tauhan ni Empress Nuwa, ang Nine Heaven Emperor ay pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Mayroon lamang ilan sa godly region ang pagbibigyan niya ng diwatang kaluluwa maliban na lang kung may hindi maibabalik na desperasyon. Nang makita ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor, bumantong hininga nang malalim si Daryl at sinabi ang kanyang naging plano. Noong araw na yun, nadala ako sa Infernal Shadow Prison at nabangga si Empress Nuwa. Roon, sabi niya na gusto niyang sagipin si Daryl at iyon ang dahilan kung bakit sinuko niya ang kanyang diwatang kaluluwa. Maingat siya habang nagsasalita at sinubukan na hindi ibunyag ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa halip, sinabi niya na tumakbo siya sa hindi tunay na anyo ni Empress Nuwa. Sinabi ni Empress Nuwa sa akin ang lahat. Ang katotohanan ay ang demonyong kaluluwa ang gumawa ng lahat kay Daryl para mahuli siya dahil sa propecia ng innate spirit stone. Si Daryl ang huling susi para matalo ang demonyong lahi at iyon ang dahilan kung bakit na lang siya bigla pinatapon sa Infernal Shadow Prison. At para protektahan si Daryl, nagdesisyon si Empress Nuwa na isakripisyo ang kanyang diwatang kaluluwa. Habang nagsasalita siya, inobserbahan ni Daryl ang pag-iiba ng ekspresyon ng Nine Heaven Emperor, ang Infernal Shadow Prison. Ang Nine Heaven Emperor ay nagulat, natigilan siya at hindi makolekta ang kanyang isip. Sa mahabang panahon, sa wakas, nakolekta na ng Nine Heaven Emperor ang kanyang isipan at pinasalamatan si Daryl. Kasamahan, salamat sa pagdala ng jade ni Empress Nuwa. Oh, alam mo ba kung anong nangyari kay Daryl? Hindi niya pinpaboran si Daryl. Gayunpaman, noon, wala siyang magawa, kundi ipakasal si Princess Dorothy sa kanya para protektahan ang reputasyon ng Maharlika. Nang nalaman niya na si Daryl ang huling susi para matalo ang mga demonyo, kailangan niyang ayusin ang posisyon ni Daryl sa puso niya. Sa halip, nagiging bias na siya masyado kay Daryl, isip niya. Hindi alam ni Daryl ang intensyon ng Nine Heaven Emperor para tanungin ang tanong na iyon. Hindi ako sigurado pero sinabi ni Empress Nuwa pagkatapos makuha ni Daryl ang kapangyarihan ng diwatang kaluluwa, kailangan niyang iwan ang Infernal Shadow Prison ng ligtas. Sagot niya, Kabanata 4554. Tumango ang Nine Heaven Emperor at pinilit ngumiti. Kasamahang pari, salamat sa pagsabi sa akin ng lahat ng ito. Maupo ka. Pagkatapos, inayos niya ang upuan ni Daryl sa upuan sa tabi ng kanyang trono. Malaking karangalan ito. Ang Nine Heaven Emperor ay pinagsama ang kanyang mga opisyal para pag-usapan ang insidente sa Floating Island. Noong binauikan niya na halos mahuli siya ng Archfiend Antigonus, nakaramdam siya ng galit. Ang diwatang kaluluwa ng ancient ancestor ay hindi pa nahahanap at halos mahuli na ako. Nakakahiya. Agad, ang mga opisyal ay nagmadali sa Imperial Sky Palace at ang kapaligiran sa bulwagan ay naging seryoso. Pagkatapos, matutuhan na, pinagtulungan ng Nine Heaven Emperor, naninginag ang mga opisyal at hindi sinubukang gumawa ng tunog. Hindi sila nagmadali na sagipin siya sa oras na siyang seryoso sa kanilang responsibilidad. Gayunpaman, ang Nine Heaven Emperor ay sobrang pagod para tanungin sila lahat. Hanggang sa araw na ito, ang kaluluwa ng engkanto ng Master ay hindi natagpuan. Gayun din, napahiya ako ng masama ngayon. Hindi ko lang may lalagay iyon sa likuran ko. Pinaplano kung maglunsad ng digmaan kasama ang mga Finns. Ano ang iminumungkahi mo? Malamig niyang sinabi habang nakatingin siya sa paligid. Nararamdaman ang galit ng siyam na Langit Emperor. Ang mga opisyal ay
Nakatitig sa bawat isa, hindi alam kung paano sasagutin. Ang iyong kamahalan, sa palagay ko, kailangan namin ng isang pangmatagalang plano. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ng engkanto ng sinaunang ninuno ay kasama pa rin nila. Ang isa sa mga opisyal ay lumakad at sinabi ng maingat. Agad, tumanggo ang ibang mga opisyal sa kasunduan. Oo, iyong kamahalan. Hindi tayo dapat kumilos ng madali. Hindi namin mapanganib ang kaluluwa ng engkanto ng sinaunang ninuno. Mangyaring mag-isip ng 2 beses, iyong kamahalan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang lahat pero tinanggihan ng Nine Heaven Emperor na makinig sa kanila. Tahimik. Tuso talaga ang mga demonyo. Una, niloko nila ang master, at pagkatapos nilang subukan na hulihin ako, hindi ko mainda ang kahihiyan. Lahat kayo ay tigilan ng magbigay ng payo sa akin. Nakagawa na ako ng desisyon. Hindi na dapat natin ito patagilan. Kung hindi, maloloko tayo. Nang paulit-ulit, sigaw niya. Ang mga opisyal ay mabilis na natahimik. Sa pagkakataong iyon, ang Nine Heaven Emperor ay sobrang nagalit at tiningnan ang mga opisyal sa dismaya. Mga tanga, hindi ko maaasa sa kanila ang mga kritikal na pagkakataon. Habang nagugulanit-gulanit siya, bumaling siya kay Daryl at sinseridad niyang sabi, kasamahan, may plano ka bang naisip? Habang nagsasalita siya, kumislap ang mga mata niya sa pag-asa. Kayang resolbahin ni Odric ang blood sacrifice formation. Napakatalino niya. Siguradong mayroon siyang paraan para labanan ang mga demonyo. Sa pagkakataong iyon, lahat sa Imperial Sky Palace ay bumaling kay Daryl. Malalim na huminga si Daryl pagkatapos mag-isip, kamahalan, hindi mo dapat pilitin pag-usapan ng mga demonyo. Madami sa numero ang mga sundalo ng demonyong lahi. Ang malaking gyera ay hindi makakayanan ng Imperial Sky Palace. Pero, ang sinabi ng lahat ay tama. Ang diwatang kaluluwa ng Ancient Ancestor ay sa kanila pa rin. Hindi dapa tayo magpadalos-dalos. Ang Nine Heaven Emperor ay pasikretong umismid at nadismaya siya. Kahit sabihin niya yan, ibig sabihin ba nun, kailangan kong indahin ang kahihiyan. Sa pagkakataong iyon, ngumiti si Daryl. At dagdag niya, may ideya ako pero hindi ko alam kung magagawa ito. Ano iyon? Nagliwanag ang mga mata ng Nine Heaven Emperor at nagudyok. Huminga si Daryl at dahan-dahan niyang sabi, pagkatapos magamit ni Empress, nuha ang katawan ni Blaze at pumasok sa Infernal Shadow Prison para tulungan. Si Daryl, iniwan niya ang katawan doon. Ang demonyong lahi ay pinanatili sa dilim. Ang tungkol dito, mayroon akong simpleng plano para mahuli ang mga sundalo ng demonyong lahi at para makuha ang katawan niya. Pagkatapos, magpapanggap tayong si Blaze at babalik tayo sa demonyong lahi para tuklasin ang tungkol sa Ancient Ancestor. Kabanata 4555. May naisip ang Nine Heaven Emperor at malungkot niyang sabi, pero, sino ang kailangan kong italaga sa importanteng misyon? Ang tanging tao na kwalipikado para sa planong ito ay si Master Magera, ngunit siya ay walang malay pa rin mula noong digmaan sa Floating Island. Naisip niya, tulad ng naramdaman ng Nine Heaven Emperor na nagkasalungat, tumayo si Daryl at ngumiti. Ito ang aking ideya, bakit hindi mo ako hinayaan na gawin ito? Habang nagsasalita siya, mukhang determinado siya. Hindi nilayon ni Daryl na kunin ang panganib, ngunit naalala niya kung paano mabait sa kanya ang Ancient Ancestor at sinakripisyo pa ni Empress Nuwa ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ng diwata upang matulungan siyang makatakas mula sa Infernal Shadow Prison. Mas mahalaga, ang lahi ng Fiend ay malupit at ang godly region ay hindi dapat mahulog sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, kay Daryl, para sa parehong opisyal at personal na mga kadahilanan, kailangan niyang gawin ang misyon. Nang makita si Daryl na nagboluntaryo sa kanyang sarili, ang Nine Heaven Emperor ay natuwa, ngunit sa parehong oras, napahiya siya. Kasamahan, ito ay sa pagitan ng godly region at ang demonyong lahi. Mukhang hindi angkop na hayaan kang magpatuloy sa isang mapanganib na misyon. Ang Nine Heaven Emperor ay mukhang seryoso.
Si Audric ay inalay ang kanyang sarili upang mailigtas ako sa floating island at may utang ako sa kanya. Wala akong puso na ipagsapalaran ang kanyang buhay na lumusot sa lahi ng demonyo. Ang kalagayan ni Daryl ay tumindi nang makita niya ang Nine Heaven Emperor na mukhang taos puso. Noong nakaraan, ang Nine Heaven Emperor ay palaging pinili sa akin, hindi ko maitatanggi na bihira na nananatili pa rin siya sa kanyang mga prinsipyo kahit na sa mga mahahalagang sandali tulad nito. Pagkatapos, ngumiti siya at umiling-iling. Kamahalan, mangyaring huwag mag-alala, hindi ko nais na makita ang godly region na nahulog sa walang katapusang mga digmaan. Nang makita si Daryl, iginiit ng Nine Heaven Emperor at hindi ipinagpatuloy ang pagtanggi sa kanya. Tumanggo siya at sinabing, sige, pagkatapos, aking kasamahan, mangyaring maging labis na maingat. Lubos akong magpapasalamat kung may save mo ang kaluluwa ng engkanto ni Master. Bigla, isang gwapong figure ang lumakad at sinabi sa siyam na langit. Emperor na magalang, Ama, may sasabihin ako. Ang binata ay may mislan na mga tampok at nakasuot ng mahabang balabal na may dilaw at puting guhitan. Mukha siyang pambihira. Ito ang pangalawang anak na lalaki ng Nine Heaven Emperor na si Prince Oren. Ang Nine Heaven Emperor ay natigilan at ngumiti. Oren, may mas mahusay ka bang ideya? Kabilang sa mga prinsipe, si Oren ang matalino at pinapaboran ng Nine Heaven Emperor. Nang makita siya ng Nine Heaven Emperor na naglalakad ng biglaan, naisip niya na mas mahusay na ideya na labanan ng mga Finns. Pagkatapos, tahimik na sumimangot si Daryl. Lumilitaw ba bigla ang prinsipe? Dahil sa palagay niya ay hindi sapat ang aking plano. Ama, sumasang-ayon ako na perpekto ang plano ni Mr. Audric, ngunit mayroon akong isang mapangahas na kahilingan. Pakumbaba na sinabi ni Prince Oren. Pagkatapos, lumakad siya patungo kay Daryl at yumuko sa kanya. Mr. Audric, sa floating island, nalutas mo ang blood sacrifice formation sa 10 segundo. Lubos akong humanga doon. Kaya, mangyaring tanggapin mo ako bilang iyong alagad at turuan mo ako ng iyong kataas-taasang okulto. Habang nagsasalita siya ay mapagpakumbaba at seryoso. Nang ang Nine Heaven Emperor ay nakulong sa blood sacrifice formation, nandoon din si Prince Oren. Kung gayon, naisip niya na ang godly region ay matatalo. Sa huling sandali, lumitaw si Daryl at nalutas ang blood sacrifice formation. Iyon ang humantong kay Prince Oren na sambahin si Daryl. Tulad ng pagboluntaryo ni Daryl na siyasatin ang balita mula sa demonyong lahi. Hinangaan siya ni Prince Oren. Gayunpaman, determinado si Prince Oren. Umiling siya at sabi, Mr. Audric, sobrang mapagkumbaba ka. Naresolve mo ang blood sacrifice formation sa 10 segundo at sinagip ang aking ama sa panganib. Kung hindi ka kwalipikado, kung ganoon, ay, sino? To be continued.